sa dami ng mga pinag-uusapan ng bayan, syempre lately merong cheating issue sa pagitan ng dalawang sikat na mga celebrities na napapanood sa telebisyon. At wala rin bang tiwala itong mga security officers sa COA o sa ICFAO na siyang inatasan ng Joint Circular 2015-01 na busisiin yung mga documentary evidence. Also, Mr. Chair, hindi ito mangyayari kung wala ang utos mismo ng nakaupong vice-presidente na si Sara Duterte. Itong pag-utos niya na maglikha ng mga peking resibo at gumamit ng mga peking pangalan, ito rin ba ay isang pagpapahiwatig na wala siyang tiwala mismo sa kanyang Special Disbursing Officer o SDO? Wala rin ba siyang tiwala doon sa iba pang mga opisyal ng Office of the Vice President o ng DepEd? Wala rin siyang tiwala mismo sa Commission on Audit. Kahit na laging sinasabi na hayaan daw yung COA na gawin yung kanilang trabaho. Pero the fact na magsusumite ng mga peking resibo sa COA, yun din actually, Mr. Chair, ay pag-disregard ng Vice-Presidente sa mandato ng COA. Or on the use of confidential funds? Nasunod po ba yun? Yes, Mr. Chair. As indicated sa accomplishment report po, na-liquidate naman po nila based on confidential expenses as required by the Joint Circular po, Mr. Chair. If I may, alam naman po ninyo yung section 4.8 of Joint Circular number 2015-01 yes, Mr. on the use Chair. of confidential funds. Opo, Mr. Chair. Now, categorically, yung po bang items na kung saan ginamit yung confidential funds ay naaayon po dito sa circular na ito? Opo, Mr. Chair. O, diba? COA cleared, no? Confidential fund. Ano pang gusto nyong imbestigahan? And, Mr. Chair, we have established na laging ginagamit ng Vice-Presidente yung usapin ng security, peace and order para pagtakpan yung kanilang mga maling ginawa. Kaya, Mr. Chair, liban sa mga naging efforts na ating komite, gusto din nating kilalanin yung ginawa ng ating mga kababayan na nanood, tumutok, nakialam sa issue na ito. Pinapakita nito yung public participation na kung saan yung mga pinag-uusapan natin dito dahil public funds din ang kataya, yung mga kababayan natin ay naging interesado na maging bahagi ng pagsusulong din natin ng pananagutan sa hanay ng mga opisyal publiko. At Mr. Chair, sa mga panahon din na tayo sinisiwalat natin yung katotohanan, syempre nandyan ang iba't ibang mga tangka para lunurin ang katotohanan sa pamamagitan ng pagpapakalat ng disinformation, mga gawa-gawang kwento o naratibo. Kaya lalo nating hinihikayat yung ating mga kababayan, lalo na yung mga noona ay nagdadalawang isip pa pero lately ay hindi na rin kinakaya ang mga ginawa at mga pinagsasabi ng Vice-Presidente. Patuloy po tayong tumutok pa rin at makibahagi at sana ay wag po tayong magsawa na gampanan yung ating papel bilang mga citizens na ating bansa na tiyakin talaga yung mataas na standard sa ating mga public officials. Pangatlo, Mr. Chair, sa dami ng mga pinag-uusapan ng bayan, syempre lately merong cheating issue sa pagitan ng dalawang sikat na mga celebrities na napapanood sa telebisyon. Today I will take accountability for everything. Nagkamali ako and I want to say sorry for everything that I have done. Sabi nga, Mr. Chair, dapat kapag may cheating, hindi lang isang tao yung ating pinag-uusapan at tinitiyak na gumawa dapat ng tama at aminin yung mali. Pag may cheating, Mr. Chair, it involves talaga at least dalawang tao. Kaya sa bahagi din ng ating topic, Mr. Chair, lalo na ito nga, it's a public matter. At pag ganun, Mr. Chair, na tayo, yung taong bayan, we were actually cheated of our funds. Yung Vice-Presidente, Mr. Chair, she cheated the Filipino people of our funds that could have gone to several social services, Mr. Chair. Na kung hindi yan nalagay sa confidential funds, nilagay sa serbisyo, hindi tayo hahantong sa ganitong sitwasyon, Mr. Chair. So because of this grave cheating ng mga opisyal na ito sa taong bayan, ibig sabihin, hindi lang yung mga special disbursing officers, hindi lang yung mga security officers, pero ang nakaupong Vice-Presidente mismo, Mr. Chair, no, ay nandaya, nagbetray sa mamamayang Pilipino, Mr. Chair. Kaya naman mula sa pakikilahok din ng ating mga kababayan, ay meron tayong mga sectoral leaders representing various organizations na kumilos din at sinimulan yung
pagtahak doon sa track ng pagpapa-impeach, Mr. Chair. Concern ko kasi dyan is impossible pa because of the time. Diba? We have to face reality. By next year, come February, national campaign na. By March, local campaign. Kanina ngayon, nahihirapan ako mag-master ng quorum because of the several invitation activities of the members. Diba? So, talagang, siyempre, lahat ngayon very busy. In December, lahat ng invitation, lahat ng activities sa kanilang mga distrito, talagang napakahirap namin na makakuha ng quorum. Pero sir, kung may 1/3 signature daw, pwede naman daw. Well, if they could master the 1/3 signature, then Pipirma po ba kayo? aaralan ko muna kung paano nila nilatag yung complaint. Pero sir, nakabatay sa hearings niyo po yung mga drawings nila. Yes, and I will check. Well, right from the very beginning naman, I am consistent naman na kung merong ground, meron naman talaga. But ang concern ko talaga is yung time element. And on our end, as a legislator, kasama ang fellow representatives natin sa Makabayan Coalition, dahil nandyan yung effort ng ating mga kababayan, inendorso natin yung ganung impeachment complaint as a logical track para matiyak yung pananagutan. This of course comes along with continued discussion sa various committees dito sa Kamara on essential points related to the matter at sa usapin din ng legislation sa future budget deliberations natin to come up with our budget law o yung General Appropriations Act ay titindig pa rin tayo na dapat ay hindi na ulit maabuso ang pera ng bayan through the form of confidential and intelligence funds. And kasabay din nun, Mr. Chair, ay yung pagsulong din ng appropriate charges sa Vice Presidente, sa mga opisyal ng OVP tsaka ng DepEd, and also ensuring further action from the Commission on Audit. Yun lamang, Mr. Chair. Maraming salamat. Thank you, Congressman.